guro at sa ating mga tagapakinig. Ayan. Ang aming talumpati ay patungkol sa ang halaga ng mabuting pamamahala or good governance. Thank you, Sisi. Kapag naririnig natin ang salitang pamamahala, madalas pumapasok sa ating isipan ang mga lider ng ating bansa, mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, at maging ang mga nasa lokal na pamahalaan. Ngunit kapag idinugtong natin ang salitang mabuti o good governance, nagkakaroon ito ng mas malalim na kahulugan. Isang sistema na kung saan ang kapangyarihan ay ginagamit hindi lamang para sa sariling interes, kundi sa kapakanan ng nakararaan. Ano nga ba ang mabuting pamamahala o good governance? Ito ay isang paraan ng pamumuno na nakabatay sa transparency, accountability, participation, rule of law, at higit sa lahat, sa malasakit para sa taong bayan. Sa madaling salita, ang pamahalaan ay hindi lamang gumaganap ng tungkulin. Dapat itong gumanap ng tapat, patas, at may layuning isulong ang kapakanan ng bawat mamamayan. Unang haligi is transparency. Sa isang mabuting pamamahala, mahalaga ang pagiging bukas. Hindi dapat ikinukubli ng pamahalaan ang mga desisyon, proyekto at pondo na mula sa buwis ng taong bayan. Ang bawat mamamayan ay may karapatang malaman kung saan napupunta ang kanilang binabayaran. Tandaan, ang pera ng tao ay hindi para sa iilan lamang. Ikalawa, accountability. Kapag may nagkamali, dapat may managot. Ang isang pinuno na tunay na may malasakit ay handang akuin ang responsibilidad. Hindi tinuturo ang ibang tao o naghahanap ng nasisisi. Ang tunay na lider ay hindi natatakot sa pagsisiyasa sapagkat alam niyang malinis ang kanyang intensyon at gawa. Ikatlo, participation. Hindi lamang iilan ang may karapatang makilahok sa pamamahala. Ang bawat isa sa atin, kabataan man o nakatatanda, ay may mahalagang papel.